Magandang araw! Kumusta ka? Alam kong nasasabi ka ng magkaroon ng bagong kaalaman tungkol sa nakaraan. Kaya't samahan niyo akong pasukin ang mundo ng kasaysayan kasama ang Eire Perennius. Kung sa unang parte ng ating pagtatalakay tungkol sa Knights Templar, ay aming naibahagi ang mga pangyayari noong nabawi ng mga Kristiyano ang Jerusalem mula sa kamay ng mga Muslim. Dito naman ay aking tatalakayin ang mga pangyayari noong muling napasakamay ng mga Muslim ang Jerusalem noong late 12th century. Nang mabawi ng mga Muslim troops ang Jerusalem noong late 12th century, ang mga krusada ay nabaliktad, kung saan ipinilit ang mga Knights Templar na lumipat ng ilang beses. Ang huling kanlungan ng mga Crusader sa Holy Land ay nawasak noong 1291 sa Fall of Acre. Ang suporta ng Europa para sa military ng Holy Land ay nagsimulang humina noong mga sumunod na mga dekada. Ang kayamanan at impluwensya ng mga Templar ay sumailalim din sa maraming batikos mula sa secular at religious authorities. Isa sa pangunahing dahilan kung bakit sila ay nakusahan ay upang makakuha ng yaman ng mga Templars, mabawasan ng military threats, at makakuha ng advantages. Maraming French Templars kabilang ang Grand Master of Order na si Jacques de Molay ang ipinigil noong October 13, 1307, araw ng Biyernes. Maraming knights ang lubos na pinahirapan hanggang sa umamin sa mga akusasyong maling pananampalataya, homoseksualidad, katiwalaan sa negosyo, pagsamba sa demonyo, pandaraya, pagdura sa krus at iba pang mga pagkakasala. May iilang Teutonic Knights ang nakaiwas sa kritisismo dahil sa malapit na kasunduan sa German rulers. Kaya noong 1309 CE, sila ay lumipat sa Prussia na malayo sa mga lungsod, kaya naman bumaba ang posibilidad na sila ay masiyasat. Pagkaraan naman ng ilang taon sa lugar ng Paris, maraming Templar ang sinunog bilang kapalit ng kanilang mga pag-amin. Si Jacques de Molay na itinuring bilang Grand Master of Knights Templar ay pinatay noong Marso taong 1314. Kinumbinsi ni King Philip si Pope Clement V na maluwag sa loob na wasakin ang Knights Templar noong 1312. Ang mga ari-arian at pagkukunin ng pananalapi ng grupo ay inilipat sa isang competing order, ang Knights Hospitallers. Gayunpaman, ipinaglalaban ng ilan na ninakaw ni King Philip at King Edward II of England ang karamihan ng pagmamayari ng Knights Templar. Alam niyo ba ang Holy Grail? Ito ay ang ginamit na tasa o pinggan ni Jesus noong nangyayari ang Last Supper kasama ang kanyang mga apostol sa Jerusalem, bago ang kanyang crucifixion o pagkakapako sa krus. Sinasabi na ang Holy Grail ay may kapangyarihang makapagpagaling ng lahat ng sugat, magatid ng habang buhay na pagkabata at magbigay ng walang hanggang nakaligayahan. Ang Holy Grail na iniinom ni Jesus sa Last Supper ay isa sa pinakakilalang simbolo ng Kristyanismo. Walang ganap na eksaktong lokasyon kung nasan ito kung mayroon man. May isang alamat na nagsasabing ang Knights Templar sa ilalim ng dilim ay may ibinaon na isang wooden box na may mga gold coins at Holy Grail. Ang lawa na ginamit sa paglubog ng Holy Grail ay paghahari din daw ng Knights Templar, at sa paglipas ng panahon ay natuyo at ang kayamanan ay maaaring ninakaw o nawala ng tuluyan sa lawa. Mayroong ilang mga taong naniniwala ang Knights Templar ay napunta sa ilalim ng lupa at nabubuhay hanggang ngayon. At alam nyo rin ba na may mga pelikula patungkol rito? Ilan dito ay maaaring pamilyar na sa inyo. Tulad ng pelikulang Indiana Jones, maaari niyong subukang panoorin ang Indiana Jones and the Last Crusade sa direksyon ni Steven Spielberg. Ito ay 1989 American action adventure film
na patungkol sa paghahanap ng isang karakter na si John sa Holy Grail na iniwan ng isang miyembro ng Templar Knights sa Venice. Ang Nightfall series naman ay nakatuon sa Templar leader na si Laundry du Lazon, isang matapang na mandirigmang na pinanghinaan ng loob dahil sa pagkatalo ng Templars sa Holy Land. Ngunit nanumbalik ang pag-asa nang malaman na ang Holy Grail ay muling nagpakita. At panghuli, kung gusto mong malaman pa ang mga impormasyon tungkol sa Templars, maaari mong tignan ang pelikulang Ironclad sa direksyon ni Jonathan English. Ito ay ang isang British action-adventure war film na patay sa kung paano'y pinagtanggol ng Templar Knights ang Rochester Castle ang buong lakas laban sa mga puwersa ni King John. May natutunan ba kayong bago sa aming tinalakay? Sana ay mayroon kayong natandaan patungkol sa Knights Templar. A gentle reminder from Ari Perennius na hindi lamang oras ang ginintuan, kung hindi pati na rin ang kasaysayan na ating dapat alamin at alalahanin. We hope you enjoyed watching this video about what happened this day in our history. Don't forget to tune in to our next videos and follow Clove social media accounts. See you again in our history with Aaron.